إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، سنقف وإياكم عباد الله مع مقطع من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. اسمعوا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, patatagin natin ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tanging daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa pinakadakilang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kasaysayan na kanyang sinabi sa kanyang pamangkin na si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kung titignan natin, ang tagapagpayo ay ang pinakamainam na tao dito sa mundo, ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang pinayuan ay ang kanyang pamangkin na isang sahaba o isang sahabi na isa sa pinakamainam na sahaba sa lahat ng mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas: Ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam: O bata, ika'y aking tuturuan o di kaya tunay na tuturuan kita ng mga salita bilang payo. Ihfazillaha yahfazka. Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikay papangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala
at makikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nandyan sa iyong harapan. At kung nais mong humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikay hihiling, ay manalangin ka lamang kay Allah. At kapag ikaw ay hihingi ng tulong, ay humingi ka lamang ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kahulugan ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfad. Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at papangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ay ang pagpapangalaga sa kanyang mga karapatan. Ang pagpapangalaga sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahi. Pangalagaan mo ang mga batas o di kaya limitasyon na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batayan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awamirahu bililtizami biha. Ang pagpapangalaga sa mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paggagawa sa Kanya. Ang pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawahihi bilijtinab. Ang pagpapangalaga sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paglalayo sa Kanya. Wa hududahu bilwuqufi indaha. At ang pagpapangalaga sa mga batas, sa mga batayan, limitasyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga Muslim ay ang pagtatayo o di kaya ang paggawa ng mga bagay na limitasyon ukol sa ating relihiyong Islam. Kaya nararapat sa bawat Muslim na kanyang pangalagaan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga karapatan. At kung sino man ang nangalaga sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, ay siya ay mabibilang sa mga taong binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, man khashiya ar-Rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang anumang ipinangako sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa bawat nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at nag-iingat sa kanyang kasunduan. Gayon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillahi wa bashshiril mu'minin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga naniniwala o di kaya nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga silang nagsisisi kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-abidun, ang mga taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-hamidun, mga taong pumupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, as-saihun, mga taong naglalakbay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raki'una was-sajidun, ang mga taong nagsisiyuko at nagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-amiruna bil ma'ruf, mga taong naguutos sa mga bagay na kabutihan, wan-nahuna 'anil munkar, at nagbabawal ng kasamaan, wal-hafizuna li hududillah, at ang mga taong nangangalaga sa hangganan ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa bashshiril mu'minin, at magbigay magandang balita ng magandang balita sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapangalaga sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang tao ay pinagalagaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala o di kayang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglalayo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay papangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay pinangalagaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay papangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala
upang makalayo sa mga bagay na ipinagbabawal niya. Kapag ang isang tao ay pinangalagaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkain ng mga bagay na halal, o di kaya sa mga business na halal, ay papangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga haram. Ang isang tao kapag pinangalagaan niya ang kanyang sarili, o di kaya pinangalagaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pakikisama sa mga salihun, sa pakikisama sa mga taong mabubuti, ay papangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilalayo siya sa mga taong masasama. Yan ang pagpapangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Kung titingnan natin ang kwento ng isang imam, si Imam Abu Tayyib At-Tabari, ahadu ulama al-Islam, isa sa pinakakilalang imam ng Islam, si Abu Tayyib At-Tabari rahimahullahu ta'ala, balagha min al-umri 70 sana. Nung umabot na ang kanyang edad ng 70 taong gulang, 70 years old. Umabot na siya ng 70 years old. Isang araw, ikinuwento ng mga muarrikhun, si Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ay sumakay sa isang barko o di kaya sumakay sa isang malaking bangka. Wa bainama huwa ala safinatin wasalat ila ash-shati. Siya ay sumakay sa isang barko o di kaya sa isang bangka at dumating na sila sa dalampasigan. Dumating na sila sa daungan ng barko. Lakin al-yabisa ba'ida tahtaju ila qafzin wa quwwah. Ngunit ang kanilang barko o di kaya ang kanilang bangka nung dumating sa dalampasigan ay nararapat pang hilain upang makarating doon sa lugar o di kaya sa buhangin na hindi nabasa yung mga buhangin. Famastata ash-shabab, bumaba ang mga shabab, ang mga batang lalaki, at hinatak nila, hinila nila ang barko o di kaya ang bangka na ito, ngunit hindi nila nakaya. Hindi nila nakayang hilain o di kaya hatakin ang bangkang ito. فَإِذَا بِهَذَا الْعَالِمِ الْجَلِيلِ يُشَمِّرُ عَلَى سَاقَيْهِ وَيَقْفَزُ إِلَى الْيَابِسَةِ. Anong ginawa ni Imam At-Tabari rahimahullah? Bumaba siya ng bangka at kanyang hinila ang barko o di kaya ang bangka na ito. At ito ay kanyang nahila. Ito ay kanyang nahila at nadala ang bangka na ito. Fastaghraba ash-shabab wa qalu. Namangha ang mga shabab, namangha ang mga batang ito kay Imam At-Tabari rahimahullah. Wa qalu, ma hadhihi al-quwa ya Sheikh? Anong klaseng lakas yan o Sheikh? Anong klaseng lakas yan na nakaya mong hatakin o di kaya hilain ang bangka na ito? Qal, hadhihi jawarihun hafidnaha waqta as-sighar fahafidhaha Allah lana fil kibar. Itong lakas na ito, sabi ni Imam At-Tabari, lakas ng aking katawan ay pinangalagaan ko nung ako ay bata pa, at ngayon na ako'y matanda na, ay pinapangalagaan pa rin sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung pinangalagaan ng isang tao ang kanyang sarili para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay papangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng binanggit ni Imam At-Tabari, nung siya ay bata pa ay pinangalagaan niya ang kanyang sarili sa pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah at paglalayo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung dumating o di kaya nung tumanda si Imam At-Tabari, nandyan pa rin ang lakas na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At kanyang binanggit ang ayah, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam na tagapangalaga, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mahabagin sa lahat ng mahabagin. وَمَنْ ضَيَّعَ اللَّهِ ضَيَّعَهُ. At kung sino naman ang hindi niya pinangalagaan ng Allah, pinabayaan niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, nilayuan niya ang mga bagay
ng mga bagay na pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay papabayaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga minamahal namin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa mga bagay na nararapat pangalagaan ng isang Muslim sa kanyang sarili, ihfadillah fi imanik. Unang-una, pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong iman. Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pananampalataya. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Inaakala niyo bang, o kayong mga tao, na nilikha kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kabuluhan, ng walang mahalagang layunin dito sa mundo, at kayo ay hindi na ibabalik muli sa amin? Tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng nabanggit natin sa ilang mga khutbah, ang layunin o di kaya ang pinakamalaking misyon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay upang sambahin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na pangalagaan ng isang Muslim ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pananampalataya. Gayon din, mula sa pagpapangalaga ay ang pagpapangalaga ng isang Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang pagsasala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Pangalagaan ninyo ang 5 takdang pagdarasal at lalo na ang panggitnang dasal, ang salatul asr. At tumayo kayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala ng may tapat o taimtim na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. At yung mga taong maingat na pinapangalagaan nila ang kanilang pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iingat o di kaya ang pag-iingat sa pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa 3 bagay. Ang una na sinabi ng ating mga ulama, ستكون من المحافظين للصلاة ب3. الأولى أن تؤديها في وقتها. Ang pangangalaga sa sala, una ay ang pagsasagawa nito sa takda nitong oras. الثانية أن تكون في جماعة. Ang pangalawa na pangangalaga sa pagsasala ay nararapat na congregation o di kaya sa jama'a tayo nagsasala. At ang pangatlo, an tuaddiha bi khushu'in wa sakinah. Dapat ang taong nagsasala upang ito'y mapangalagaan niya ay nararapat na magsala siya ng mayroong concentration para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din mula sa mga bagay na mainam na pangalagaan ng isang Muslim ay ang at-tahara, ang paglilinis, ang pagwudu o di kaya ang pagliligo. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahahu al-Albani. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang tao ang nangangalaga sa wudu, pagsasagawa ng ablusyon, liban na lamang siya isang mu'min. Ang mu'min ay parati siyang nasa loob ng wudu. Kahit hindi sa sala, maglalakad siya, o di kaya pupunta siya sa office, pupunta siya sa paaralan, siya ay nasa loob ng wudu. Ito ay mula sa mga sifa ng mga tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, mula pa sa mga bagay na nararapat pangalagaan ng isang Muslim sa kanyang sarili para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pangangalaga sa kanyang paningin.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Sabihin sa mga silang naniniwala na lalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin sa mga bawal na bagay at pangalagaan nila ang kanilang mga masiselang bahagi ng katawan upang hindi makagawa ng kahalayan. Yan ay higit na dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at higit na dalisay para sa kanila. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na nakababatid sa anumang kanilang mga ginagawa. Gayon din mula sa mga bagay na nararapat pangalagaan ng isang Muslim ay ang kanyang pandinig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag mong sundin, gawin o sabihin ang anumang bagay o pangyayari na wala kang kaalaman dito. Katotohanan, ang pandinig at ang paningin at ang kalooban o puso ay ukol sa lahat ng mga ito ay itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pang ibang mga bagay na nararapat pangalagaan ng isang Muslim sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkain nararapat niyang pangalagaan. Ang kanyang business ay nararapat niyang pangalagaan. Ang kanyang family, ang kanyang asawa at anak nararapat niyang pangalagaan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y papangalagaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.